Perfect! Ma! Tignan mo itong painting ko. Maganda, di ba? Anak, patingin nga. Ang ganda naman. May dito ka, promise. Oo. Tay, pwede po ba magtanong? Ano yan ano? Si mama ko. Kasi mo, intindi ko ng trabaho niya. Ganun talaga ang demand kapag practical. Lalo na kapag nagtatrabaho sa kusina. Kailangan mo mag-focus. Nawawala ko muna minsan si mama mo, pero maintindihan mo rin yan kapag lumaki ka na. Siyang niyakap sa kinaupuan niya, bigla niya akong tinulak. Umiyak po nun. Pero ni isang tingin sa akin, di niya ako pinapansin. Makinig ka. Pagpasensya mo si mama ko. Baka stress na sa trabaho. Isa pa, nandito naman si Papa. Pwede, ako ang kalaro mo tuwing weekends. Gusto mo maglang tayo sa labas? Sige pa! Tara! Ay, Papa, pupunta pala yung mga kaibigan ko. Bali babarating na rin po sila. Bakit sila na po yan? Hello po, Tito. Good morning po. Morning! Hello po! Uy! Sige na! Oh, tayo na ba na dito ah? Papahingan mo sa kwarto. Bye-bye, Papa! Sige po. Thank you po. Did you get me about this Ha? Hindi! Ano ba nangyari? Well, sabi nila, kami na galing school nun eh. Malinasitan ba? May boarding teacher. Hoy! Oh my gosh, that's Christian, my classmate ng grade 3. Nakakalungkot na eh. Meron din unbad na sa house namin nung nakaraan. Hi. Jensen really is not a safe place anymore. Precisely nila yan. Buti na nga lang palagi ako. Hindi nila daddy pagkatapos ng klase. Siyempre, ganyan talaga dapat. Anak nila tayo eh. Tama. Anak nga nila kayo. Yes, may problema ba? I agree, girl. Ba't ganyan face mo? May Wala. problema. Naalala ko lang kasi si Mama. Si Papa, okay naman siya. Medyo busy lang. Si Mama, ayun, parang hindi ako tunay na anak. Hindi ako kinakausap sa bahay. Uuwi ng gabi. Aalis sa madaling araw. Kapag weekend naman, panay sulat sa journal o nakatutok sa laptop. Pag nag-text or nag-chat ako, sobrang tipid ng reply. Wait. Ikaw you already spilled the beans about it before? Hanggang ngayon ano ba? Ayun nga eh, lagi na nandun si Mama. Di ko rin naman siya masisisi. Ang daming bayarin sa school, bill sa bahay. Dagdagan pa yung tax na binabayaran natin. Eh, lately nga lang din nalaman na yung mga tax na binabayaran natin, kukurang. True! Ang mahal nga nitong pansit canton. Buti na lang, ma-share ako magluto. Yay! Hinilingit mo lang yan eh. Well, speaking of corruption based sa assignment natin, yung mom mo rin pala, Morgan, parang government. Kasi deprive ka sa mga bagay na kailangan mo. True lalo, father-in-law ko nga eh, lasinggero. Mother-in-law ko naman, naa-addict din sa scatter. Tingnan niyo ko, para akong iniwan sa squatter. Bali Morgan, masasanay ka din dyan. Ano ba kayo? Ang entire double ng group mo, kaya na, at isa ka pa, Alex. Dapat maging accountable ng parents mo in their grade. Kailangan natin ng enough sustenance of funds sa kanila. But more than words, it's misleading actions. Kaya ikaw, at ikaw, Alex, you talk to your parents, ha? Salamat mga besa. But wait, kidding aside, tama naman si Cristel. Kailangan din natin alamin yung mga answers sa questions na hindi natin naintindihan sa life natin. Speaking of answers na natin yung mga ina-answeran natin. But before that, let's eat! Oo nga no, nakakagutom din pala. Wait, May surprise pala kami sa'yo. Kuya George, Ma! Ma! Anak po ako! Baka pwede pong kayo yung magsabit ng ribbon ko next week. Ma, ano
Kahit dati pa, kahit hanggang ngayon, wala akong narinig ni isang salita, niyakap galing sa inyo. Wala akong narinig na pagmamahal ng isang ina sa buong buhay ko. Bakit ba? Totoo ka ba talagang iyong magulang? Anak niyo ba talaga ako, ma? Masabihin niyo sa akin, anak! Wala! 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 Mana! Utang ka noon! Kami pa rin ang biktima sa lahat ng ito! Ako! Tinanggap ko pa rin siya kahit di ko siya tunay na anak! Ako! Tinanggap pa rin kita dahil mahal kita, Mayna! Mahal kita, Mayna! Ay, totoo ba? Hindi niyo ko tunay na anak. Pa, hindi ko maintindihan pa. Gusto kong malaman yung totoo ba? Ano yung totoo? Pag-share mo ba siya para dili ko lang? Sila mama. Sa ulo naman nagbabagang balita, isang babae patay matapos mahitinan ng isang sasakyan sa kabaan ng National Highway ngayong umaga lang. Kinilala ang biktimang si Bena Dimasilangan, 28 taong gulang. Napag-alaman ng mga otoridad na isang bingi at pipi ang babae at nasagasaan ng hindi mapansin ang mabilis na takbo ng sasakyan. Patuloy namang pinaghahanap ng mga pulisya ang naturang sospek. Ito si Christine Isguera, nagbabalita. Yung mama yun. Hindi totoo yan. Hindi totoo yan. May journal na si mama. Ayun. Wala akong kalaban-laban, walang naniniwala sa akin. Pinalit ko magsumbong sa polis. Lumaban ako, pinantahan ako, pinaglaban. Anak, marahil kung mababasa mo ito, itong unang beses na matatanggap mo ang salitang ito. Anak, napakalapit mo sa akin pero ang layo mo. Ang layo-layo mo para hawakan ka, hagkan ka, at halikan ka. Dahil nakatawas pa rin ako sa dilim ng kahapon. Pinili kong pinatatag ang sarili ko sa pagkatapos ng lahat ng ito. Ilang beses ko rin sinubok ng lisanin ng mundo pero nandiyan siya. Ang tinuturing ng ama, ang nanindigan at nagsalpa ng buhay ko. Sinubukan naman ni Mama Aping sa tuwing nakikita ko ang mukha ko, nakaalala ko ang mukha ng isang kalimaw. Pero hindi ka kailanman naging ng buhay ko sa lahat ng pagmamahal na pinaramdam mo sa akin. Isa kang biyaya, isa kang anghel. Hindi ko man ito na ipangungusap, hindi ko man ito na ipakita sa action, ngunit wala nang hihigit pa sa mga salita ko. Morgan, anak, damit mo itong mga salita. Nandito ang pag-ibig ko. Dito kita hinahawakan, hinahalikan at niyayakan. Anak, nandito ang aking pagmamahal. Papa, si mama. Akala ko patuloy na mananatiling sa wagang titig ko sa mga tanong. Ngunit sa lahat ng ito, ang mga salita, ang sagot, para maramdaman kong buulit ako. Na kaya palang lunasan ng pagmamahal ang anumang sugat. Na pag-ibig pala ang sagot nitong sugat. At naghihilom tayo dahil patuloy tayong nagmamahal. Laban sa dilim at laban sa lungkot ng ating kahapon.